si Representative Antonio Tino, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative. Ito ay kaugnay pa rin mga kasama sa isa pang impeachment, no, complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ihahain pa lang ng Makabayan na Block. Kong, good morning. Hi, good morning po sa inyo at sa mga tagapakinig. Opo. Ano tong isa pang impeachment na complaint na ihahain at kailan po ito isasampa ng Makabayan Block, Kong? Well, soon, mai-file ito at i-endorse ng Makabayan Block. Kasi alam naman natin, merong constitutional prohibition sa more than one impeachment proceeding sa isang taon. Correct. No, so importante na ma-file ito bago mag-start yung session muli sa Monday. Ano yan? Magiging paunahan na lang? Mangyayari? Hindi naman ganun exactly ang rules, no? Ang in the past nangyari na merong mga several impeachment complaints. Basta ang importante lang ay dapat sabay-sabay na mailagay sa calendar of business ng plenaryo ng House at sabay na ma-refer sa Justice Committee ang if may more than one complaint, ano? Basta may sabay na referral, tinuturing na isang impeachment proceeding lamang ito kahit may dalawa o higit pang complaints. Oo. Tapos sabay-sabay na didinigin ng Committee on Justice ng House of Representatives. So, yun ang inaasahan natin na dapat mangyari. Oo. So, hindi ito magiging katulad ng nangyari sa impeachment complaint kay VP? Mas yung kay Vice President, ang nangyari kasi doon ay yung ginamit yung tinatawag na fast track vote. Ibig sabihin yung hindi na dadaan sa Justice Committee kung hindi may more than one-third in fact ang nangyari ng members ng House ang nag-endorse sa pang-apat yun na impeachment complaint at tapos diniretso na sa Senado, no, para ang expectation magsisimula kagad yung trial doon. Pero nagkaroon nga ng ruling ang Supreme Court na hindi daw ganun ang dapat na rule na sinunod pagka fast track vote. So may mga ibang requisitos na binanggit doon. Pero hindi naman tayo umaasa na magkakaroon ng fast tracking dito. No, ibig sabihin wala tayong ilusyon na kagyat ay merong one-third or more ng members ng kasalukuyang House na mag-i-endorse ng impeachment complaint laban sa Pangulo. So mas dadaan talaga ito dun sa Committee on Justice. Oo. May ano ho ba kayo, ideya, kung ano yung nakapaloob rito sa impeachment complaint na isasampa pa lang ng Makabayan Block? Yes, may ideya tayo. Of course, betrayal of public trust yung ground ng impeachment. Ibig sabihin, paglabag sa sinumpaang tungkulin bilang Pangulo. At kaugnay ito, dun sa, syempre, sa flood control corruption issue. Parang ang sinasabi rito ay naganap ang walang kapantay na level ng pandarambong sa budget dahil merong systematiko at centralized na patakaran na ipinairal no ng Marcos Junior administration, no. Hindi isolated, hindi kanya-kanyang diskarte ang naging corruption sa pondo ng DPWH kung hindi sistematiko at from the top ang patakaran nito. At pag sinabi natin from the top, Pangulo mismo. Kasama na pero siya ang nagsiwalat eh. Pwede ka namang magsiwalat pero kung may ebidensya na sangkot ka rin, wala, ganun na ang nangyayari. Di ba? Kahit yung
key whistleblower na si Yusek Bernardo, tinumbok na mismo ang Malacanang at ang Pangulo mismo. No? Siya mismo ang nagsabi, ayon kay Senator Lacson, na merong direktang hinandel na insertions si Yusek Bernardo para sa Pangulo at na nag-deliver siya ng 8 billion pesos worth of kickback para sa Pangulo. So, unfortunately, wala nang pumapansin doon, wala nang nag-iimbestiga pa doon sa mga aligasyon na yan. Nakita natin kahapon, nasa Senado si Yusek Bernardo, pero walang nag-raise nung questions na yon. Even though sinibak yung mga cabinet members na allegedly ay kadil ni Yusek Bernardo, including the executive secretary. Opo. So ito lang ba yung ground na kung bakit ihahain itong impeachment ng Makabayan patungkol sa usapin ng flood control? O mayroon pang iba? Kasi yung unang impeachment, ang daming mga alegasyon kasama na yung pagdakip, kaya dating Pangulong Duterte, yung usapin ng droga, yung hindi pagvito ng ilang program appropriations, at usapin ng kickback at budget insertions sa mga di umano'y ghost project. Dito sa impeachment na isasampa ng Makabayan, ano pa ho yung ibang mga dahilan? Well, yes, nakasentro talaga dito sa flood control corruption. No? Okay. Mula dun sa yung sinabi ko nga, no, basically patakaran ng administrasyong Marcos ito. Kasama din yung usapin ng unprogrammed appropriations, no, dahil yung kontrobersya diyan kaugnay rin, di ba, o naging bahagi din ng unprogrammed appropriations sa corruption na nasisiwalat ngayon, at direktang responsibilidad yan ng Pangulo. No, walang mailalabas na pondo mula sa unprogrammed appropriations na hindi pinahihintulutan ng Pangulo. At kasama rin yung kaugnay na rin nun yung ginamit ang pondo ng PhilHealth at ng PDIC para mapondohan ang unprogrammed appropriations na napunta rin sa Kurakot, no? So, yun, mga magkakaugnay na usapin yan, pero lahat nakasentro dito sa usapin ng plunder ng flood control DPWH fund. No issue. Oo. Okay. Panawagan nga ng ilang mga eksperto, dapat pag may nakasampang impeachment, tignan ang merito, pag-usapan ito at bigyan ng linaw sa sambayanan. Yung unang impeachment, well, sinasabi nga natin itong usapin ng impeachment, it's a political game, numbers game. Anong sa tingin po ninyo ang buhay nito dyan pa lang sa mababang kapulungan? Of course, wala tayong ilusyon na madaling makalulusot sa House ang impeachment complaint na ito, lalo pa at alam na natin, sabi ko nga kanina, wala tayong ilusyon na magkakaroon kagad ng 1/3 at fast track ito, daraan ito sa Committee on Justice, if ever, no? Kasi nga, alam natin, numbers game ang impeachment at yung House, malinaw naman na suportado ang mayorya nito ay suportado ang Pangulo. No? However, sabi nga, well, ang impeachment process ay nandyan, kaya nga merong, sabi sa rules, dapat dumaan sa Committee on Justice, dapat talakayin doon, no? Para nga mabigyan na pagkakataon para matalakay sa publiko ang mga issues na nire-raise natin. No? So, sabi ko nga kanina, medyo, hindi lang naman siguro kami, karamihan ng mga kababayan natin, ang mga nakikinig sa atin ngayon ay frustrated sa nangyayaring mga public investigation sa flood control corruption. Lalo pa nga at
tumutumbok na dapat sa role mismo ng Malacanang dito, hindi lang ng cabinet officials kundi ng Pangulo mismo. Ngunit nung tumuro na doon ay tumigil na at ayaw na magpalalim nung mga bodies na natitira pang nag-iimbestiga mula sa ICI hanggang sa Blue Ribbon Committee at maging ang Ombudsman. No? So kaya impeachment yung nakikita nating venue para mangyari ang investigasyon, public investigation na nakasentro mismo sa Pangulo. Oo. Okay. Pero ganun pa man, 'di ba, yung laro dito sa usapin ng impeachment. Pero kung suportado ito ng matibay na ebidensya, 'di ba, Kong? Ito ay pwede pa ring pilitin at isulong at ipursige na para umusad, 'di ba, ang pagdinig rito. Dito sa ihahaing impeachment ng Makabayan Black, well, gaano ito kahanda at suportado ng mga matitibay na ebidensya? Kasi hindi hindi simpleng akusasyon lang ito. Oo, sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Betrayal of public trust. Yeah, of course. Meron tayong matibay na ebidensya. Kaya nga mag-i-endorse tayo ng complaint. No? Ibig sabihin na tingin natin ay nakatungtong sa matibay itong ebidensya. And ultimately, katulad ng sinabi mo, we will make the case before the public. So alam natin yung numero sa House ay pabor sa Presidente. So naka-address talaga sa publiko ito, no, para mailinaw, para mailatag natin ng buo ang kwento kung ano ba talagang nangyari. Kasi parang medyo mahirap ko Sabi ko nga kanina si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasabog nito. Siyang nagsiwalat. Gumawa pa nga siya ng ng independent body para talagang mahabol itong mga involved sa flood control anomaly. Ngayon, binabalikan sa kanya itong impeachment. Well, dahil nalalantad na rin naman na may hangganan, may malinaw na hangganan, selective. Kumbaga, yung iniimbestigahan at nadidiinan ngayon sa flood control, no? Nasaan ang malalaking isda? Yan ang pinangako. Sabi, end of last year pa, mukhang asa na yung sino ba yung mga malalaking isda? Bukod sa mga leader ng Senado at Kongreso, ay natutumbok nga pati ang executive branch. Yung mga cabinet officials, sinibak pa nga. Bakit sila sinibak? Alam naman natin, kaugnayan dahil napangalanan sila na involved. Pero hindi lang naman cabinet officials up to the executive secretary ang napangalanan at sinasangkot ng kahit ng star whistleblower na si Yusek Bernardo. Hindi niya binimbitawan yan, no? Pero hindi lang hanggang executive secretary ang binanggit niya, hanggang Pangulo. No? So, ayun, nakikita na nga, na-expose na hindi willing na itulak ang investigasyon hanggang mismo sa Presidente. Pero kung sa mga investigasyon, hindi naman masyadong naidiin ang pangalan ng Executive Department, ng Pangulo, lalo tigid. Kung titignan natin yung affidavit ni Yusek Bernardo na sinabmit niya sa Senate at saka sa ICI at sa Ombudsman, ay malinaw yon, no, na yung kabilyang Executive Secretary at meron siyang dineliver na nasa armored van na 8 billion pesos na kickback para sa Pangulo. Nandun yon sa kanyang testimonya, pero walang pumipick up, ika nga, sa mga sa mga investigative bodies
whether Blue Ribbon, ICI, or Ombudsman. No? Yun ang problema. Bakit walang pumipick up? Again, kahapon nandun si Bernardo, sinasabi niya paulit-ulit, nagsampit na ako ng affidavit ko, I stand by it. Yet, bakit walang, mas nag-focus pa sila dun sa, bakit daw mali yung coordinates na nasa mga website, etc. No, mas doon pa sila nagdetalye, no, kaysa doon sa mas mahalagang usapin na bakit ang tanong dito, bakit selective ang pag-appreciate sa testimonya niya, no? Hindi lang naman mga senador, kongresista ang diniinan ni Bernardo, kung hindi executive branch hanggang pangulo. And yet hindi ito pinipursue. Opo. So, kailan huli inaasahan ang pagsasampa nitong pangalawang impeachment ng Makabayan? Very soon po. Very soon. Oo, very soon po. Opo. Alright. Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Okay, thank you. Good morning. Thank you very much. House Deputy Minority Leader